Follow us on Facebook at fb.com/packboyanime. Naku po, tanghali na. Becky? Becky? Oo, gising na. Good morning, Miss Sarah. Nasaan na ba tayo? Nandito sa kwarto ko. Ha? Hanggang ngayon ba nananaginip pa rin ako, ha, Miss Sarah? Hindi ito isang panaginip. Kagabi, nandyan ang mga yan na parang magic. At pagkatapos kumain tayo at natulog tayo na nakakumot. Wow! Parang totoo talaga yung magic! Oo, tignan mo, hindi pa rin nawawala. Ang galing! Kaya lang natatakot akong hawakan. Kasi baka bigla tong mawala. Nahawakan ko pa rin ito, Miss Sarah! Kaya lang baka pag kinain ko na... Hindi pa nawawala yung magic, Miss Sarah! Ikaw talaga, Becky. Tara na, Becky. Bumaba na tayo. Oo, sige. Magpapalit lang ako ng damit sandali, ha? Ang galing! Hindi nga ito panaginip! Naku, oo nga pala. Nawala kayo sa isip ko kagabi. Pasensya na, ha? Pasok! Pasensya na kung pinaghintay kita, ha, Miss Sarah? Hindi naman. Alam mo ba, Miss Sarah? Nangarap ako na sana hindi mawawala ang magic na yan. Huwag kang mag-alala, Becky. Alam kong hindi mawawala yan. Tara, bumaba na tayo. Sige, baba na tayo. Good morning po. Good morning po sa inyo, Mrs. Molly, Mr. James. Nakakagulat ka naman. Bakit? Magaling ka na ba agad? Opo, bumaba po agad yung lagnat ko, kaya mabilis ako nakabawi ng lakas. Ah, Mukha nga magaling ka na at wala ka ng lagnat. Pero hindi ka pa naman nakakapag-agahan, ah. Nakakapagtaka naman yatang masigla ka na kaagad. Pero kasi po, Mrs. Molly... Becky! Naiintindihan ko na. May nililihim kayo sa amin. Sumama ka sa akin. Mrs. Molly! Huwag kang makulit. Miss Sarah! dito ka lang. Magtrabaho ka dito. Diyan ka! Ano ang sabi mo? Nagkukunwari lang si Sarah na may sakit siya. Tinatamad lang siya magtrabaho kaya nagkunwaring may sakit siya.
At sa tingin ko, palihim siyang kumakain dun sa atik kasama si Becky. Para bang may tinatago sila. Hindi po yung totoo. Bumaba po yung lagnat ko. Molly, kailangan nating alamin ang totoo. Sumunod ka sa akin. Bilis! Akit ka doon! Bilis. Molly, Ano po yan, Miss Minchin? mukhang hindi totoo ang ibinibintang mo sa kanya. Opo, pasensya na po kayo sa akin. Ate, magpasalamat tayo at gumaling siya agad. Mabuti na rin ang ganon, hindi ba? Dahil kung may nahawa pa sa kanyang estudyante at kumalat ang balita, sigurado magkakaproblema tayo. Amelia! Pinakaba mo kami! Hindi ba alam kung gaano ako nag-alala nang malaman kung may sakit ka, ha, Sarah? At malaki din ang HD ginastos ko encode sa by pagpapadoktor Carlola sa'yo. 16. Opo. At dahil wala kang pambayad, ayusin mo ang trabaho mo. Opo. Sige po, Miss Minchin. Pagdating na nga ako. Mama Sarah! Sarah! Lottie! Ermengarde! Magaling ka na. Totoo nga, hindi ako nagbibiro. Pero Sarah, baka mabinat ka niyan. Sigurado kang okay ka na? Maraming salamat, Ermengarde. Magaling na ako. Sigurado ako na bumaba agad ang lagnat ko dahil dun sa gamot na ginawa ng tita mo. Mabuti naman! Yay! Magaling na si Mama Sarah! Ang saya-saya! Natutuwa ako, Mama Sarah. Magaling ka na! Ano bang kaguluhan ito? Ay, Sarah. Sarah, pinadoktor na nga kita pagkatapos tatamad-tamad ka pa rin sa trabaho. Kaya simula ngayon, hindi ka na magtuturo ng Pranses sa mga bata. Magtatrabaho ka na lang katulad ng dati. Kawawa naman siya. Nakakainis ka talagang bata ka! Nang dahil sa'yo, napagalitan tuloy ako ni Miss Minchin! O siya, sige. Mamalengke ka na doon. Bilisan mo. Opo, Mr. James. Mrs. Molly, sasamahan ko na lang po siya. At bakit naman? Kagagaling lang po kasi niya sa sakit. Nag-aalala po ako baka bigla na lang siyang himatayin sa kalsada. Becky. Gumagawa ka na naman ng dahilan. O sige, sumama ka kung gusto mo. Pero pagbalik niyo, marami akong trabahong ipagagawa sa inyong dalawa. Maliwanag ba yon, ha? Miss Sarah, iniisip mo kung mabuti na yung kalagayan ng kapitbahay natin, ano? Ha? Oo. Huwag ka mag-alala. Sigurado ako gagaling din siya. Halika na, Miss Sarah. Mm-mm.
Sa tingin ko po, Master, may hinala ang munting binibini sa kabutihan po ninyo at nararamdaman niya po yun. Nakatitig po kasi siya rito kanina. Matalino po siyang bata. Brought to you by Hackboy Anime. Sige na naman, Jim. Kung papayag ka, pinapangako kong dadagdagan ko yung timbang ng gulay na bibili mo sa susunod. Mahirap para sa akin ang tanggihan ka dahil kaibigan kita. Pero pag nalaman ito ni boss, sigurado mong papagalitan niya ako ng husto. Okay lang yun. Di naman natin sasabihin sa kanya eh. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sigurado kang ikaw ang bahala ah. Ang hirap mo talagang tanggihan, Peter. O sige na nga, wala na akong magagawa. Payag na ako. Ang bait talaga. Maraming salamat ah. Teka, ano bang magandang gawin? Basta, kaya ko yun. Sandali lang ah. Ano ko ba, Peter? Anong ginagawa mo? Uy, Wala lang. Kunwari, kanina pa ako nagtatrabaho. ang tagal niyang style mo. Ganito na lang. Ano po? Tinakasan kayo ni Peter ngayon? Oo, ganun na nga, Miss Sarah. Nang nalaman kasi ni Peter na may sakit ka, hindi na siya mapakali at parating wala sa sarili niya. Halimbawa na lang, pag siyang nagbabantay, mali ang pagsukli niya. Pero, alam niyo po ba kung saan siya nagpunta? Ewan, pasaway talagang batang yun. Pasensya na, pero hindi pa namin kailangan palinisan yung chimney namin ngayon. Sige na po, miss. Pumayag na po kayong linisin namin ang chimney nyo. Magaling po kami maglinis. Kapag nalinisan na namin yon, siguradong makakatipid kayo sa uling. Ha? At ano naman ngayon sa akin yon? Hindi ko problema yon. Umalis na nga kayo. Jim. O sige, kung gusto nyo, pwede namin kayong bigyan ng malaking discount, miss. Ang kulit mo talaga. Kahit bigyan mo pa ako ng napakalaking discount, wala pa rin ako maipambabayad sa'yo kahit magkano. Kulitin mo pa. Sige po, bibigyan po namin kayo ng porsyento. Porsyento? Seryoso ka ba talaga dyan? Sagot. Opo. Opo naman, seryoso ako dun. Maniwala kayo. Porsyento? O sige, kakausapin ko muna si Miss Minchin. Diyan lang kayo, ha? Sandali lang ako. Huwag kayong aalis. Salamat po. Ano sinabi mo? Mga batang tagalinis ng chimney? Opo, Miss Minchin. Nangungulit po kasi sila. Gusto raw talaga nilang maglinis. Pero mabuti na rin naman po yun, hindi ba? Dahil kung palilinisan natin yung chimney, mas makakatipid tayo sa uling. Oo nga naman, ate. Matagal-tagal na rin naman tayong hindi nagpapalinis ng chimney. Hindi ba, ate? Kaya palinisan na natin yun bago magtaglamig. Ha, wag mo nga akong kulitin. Baka nakakalimutan mong nagmahal na ang lahat, pati paglilinis ng chimney. Pero kasi po, Miss Minchin, ang sabi nila, magbibigay daw sila ng malaking discount. Sige, payag na ako. Pero Molly, subukan mong tawaran ulit sila. Sige po, ako na pong bahala dyan, Miss Minchin. Nahirapan akong kumbinsin si Miss Minchin na paglinisin kayo. Kaya wag niyong kalilimutan ng usapan natin, ha? Opo. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang usapan natin. Cesar! Uy! Shh! Huwag ka magpaalata. Bakit, Cesar? Ano bang problema? Wala po ito. Lapitin po kasi siya ng mga pusa. Pagpasok nyo, may makikita kayong bintana. Doon na lang kayo dumaan.
Opo, kami na pong bahala dyan. Ayusin niyo yan, ha? Opo. Munti ka nang mabuking kanina. Oo nga eh, si Cesar kasi. Pasalamat ka. Saan nga pala rito si Miss Sarah mo? Baka nakahiga siya sa kwartong ito. Miss Sarah? Hindi kaya napasok na siya sa ospital? Peter, halika na, maglinis na tayo. Oo. O sige na, ako nang bahala dito. Ikaw na doon sa kabilang chimney, ha? Sige, ako nang bahala. Ano, Peter? Okay ka lang ba? Oo. Amelia! Amelia! Bakit ganun? Tapos na kaya nilang linisan dito? Kung matagal pa sila, hindi tayo agad makakapag-asikaso ng hapunan. Hoy, kayong dalawa, bakit nakatayo lang kayo dyan? Hindi man lang kayo magparamdam? Pasensya na po. Nakabalik na po kami. May Packboy, naglilinis ng jeepney anime, natin. anime, Umakyat kayo doon. anime. At sabihan yung bilis-bilisan nila ang trabaho nila. O, bilisan niyo. Opo, Mrs. Molly. Hindi nga. Totoo yun, Miss Sarah? Totoo yun. Ha? Okay. Hay, salamat natapos din. O ano, Peter, nalula ka ba dun sa bubong? At bakit naman ako malulula? Nag-enjoy yata ako. Madali lang pala maglinis ng chimney. Para ka lang naglalaro. Sarah! Sino ka? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Peter. Peter! Alam mo, nag-alala talaga ako ng gusto sa'yo. Mabuti na lang magaling ka na at mukhang nakabawi ka na ng lakas. Maraming salamat, Peter. Dahil yun dun sa gamot na hiningi ninyo ni Becky sa tita ni Ermengarde. Ang saya-saya ko! Yahoo! Yahoo! Kayong dalawa, huwag niyong kalilimutan labhan bukas yung mga nadumihan dahil dun sa paglilinis ng chimney, ha? Opo, Mrs. Molly. Miss Sarah, nakakatawa yung itsura ni Peter kanina, hindi ba? Oo nga eh. Hindi ko siya kagad nakilala.
Miss Sarah, Bakit? nawala na yung magic ano? Tama ba yung kutob ko? Ewan ko, pero sana hindi pa yun nawawala. Hindi, sigurado ko wala na yun. Ang sabi sa akin ng lola ko, hindi raw parating maganda ang nangyayari sa mundo. Tingnan natin para makasiguro tayo. Miss Sarah, may tao yata sa loob. Ang galing! Hindi pa rin nawawala yung magic. Parang mas maganda pa yung ayos ngayon eh. Miss Sarah! Tingnan mo, Becky. Meron na rin para sa'yo. Oo nga, meron na rin ako. Aba, para sa 2 tao rin ang handa. Ang dami! Meron pang libro. Para sa batang nasa atin mula sa isang kaibigan. Malakas ang kutob ko. Sigurado akong galing ito sa kanya.